sabi nila yung diversionary tactic. Dahil imbis na pag-usapan nyo ang kahirapan, paano nyo, paulit-ulit natin dito, mapaalwan ang kinabukasan ng mga mamamayan, may pang-aral, pang-kain sa, paglagay sa pagkainan, pamasahe, pag-eskwelahan, pang-healthcare, lahat-lahat na. Inaatupag din nyo kung paano magpalabas ng mga preso para tirahin ng tirahin si Inday Sara dyan sa Jutang Generous na Confidential Fund na 125 million na sinagot niya na at pilit ninyong dinidiin sa 125 million. Sabi ko nga, if you compare, kung pag-uusapan natin, let's say pag-uusapan natin sa lakihan ng pagnakaw, which is yung 125 million na yan, na ipalawanag na sa COA at sabi nga, mayroon yan silang kaso sa Supreme Court na sinasagot nila. Pero kayong mga hunghang, kayong mga may saltik, kayo ang mga addictus benedictus, wala kayong pakialam, kayo, ang sarap nyo talagang terisin. Hindi lang janggalin ng julo, sarap ng terisin. Hindi nyo pinag-uusapan ng 5,500 flood control na hangin lamang dahil sa bangag yung presidente. Tapos nagagalit kayo dahil may isang Inday Sara na kaya kayong hamunin na kahit is zero budget niya siya, wala siyang pakialam sa inyo. Inumpisahan nyo, tatapusin niya kasama ang bayan. Now what? Mga palangga. Kim Yu, palaging. Rebecca, how are you? Imagine yung mga palangga. Yeah, Jennifer, thank you. Diba? Babalik ka rin nila. Hinamon na kayo magpa-hair follicle test kayo. Yung buha ka ng inang Marcos Jr., na bata pa lang siya, baka sa fetus pa lang siya ng nanay niya, isabik na siya sa ipinagbabawal na pulburon. Kaya pati mga anak niya, tumitirik ang mga mata. Ano ang dahilan? Bakit tumitirik ang mga mata? In-interview ko ang dalawa sa anak niya. Noong May 9, sabog ang mata, tumitirik. Ano, ba't ka tumitirik kung normal ka? Namumula. Yang buha ka ng inang Lisa Tanas, ayan mag-drug test ang inayupak na yan, dahil yan ang umaas ng presidente, nabanggit siya ni Inday. Next, tinanong ng reporter kung nag-usap na ba si Inday at saka si Aimee. Ang sabi ni Inday, nag-text siya, pero cold, nagagalit si, meron siya sabi si Inday na nag-usap, na nagkaroon siya ng conversation o communication through a common friend. At I think that was Daryl Yap. Kasi nag-post si Daryl Yap na nag-text na sa kanya, Tapos, at ang sabi ni Inday kanina, cold daw si Aimee. Ikaw pa ngayon ang feeling cold. Although si Inday, sabi niya, friendship pa rin sila ngayon. Wala naman siya sinabi against kay Aimee, pero sinabi niya na cold. Kaya nga sabi ni Inday, bakit sinabi niya doon sa common friend nila, bakit feeling cold siya or gano'n yung reaction niya? Doon siya magalit kay Tambaloslos at kay Lisa Tanas. Kasi yung dalawang yan, habang si Bangag Jr. ay sumisinghot, nagpapaka-blula sa alapa ng Bangag, si Lisa Tanas at si Tambalos ay magkasabwat sa panggagancho, pagnanakaw, smuggling, lahat na. Diba yung bribery na yan, magkasabwat si Lisa Tanas dyan at si Tambaloslos. Sila ang nag-upo dyan kay Altenco para isang taon lang daw kasi may gagawin sila. Ulitin ko, nandyan po yan sa book ni Atty. Victor Rodriguez, nandyan ang detalye, mag-email kayo if you are interested. Nandito yan. Kaya sinabi ni Inday na bakit, yung cold feeling niya, ba't hindi mo kausapin si Lisa Tanas? Dahil si Lisa ang pinaka-satanas sa lahat ng satanas. Sabi ko nga, paulit-ulit kong hinayupak na yan, kidnapper yan. Nangidnap ng dalawang bata. Inday, dapat yan eh. May kaibigan dito si Inday dito, sabihin mo kay Inday, tutukan niya yung pangidnap ni Lisa sa Turkey. Nangidnap yan ng dalawang batang minoridad. May video na akong pinakita yan, nag-viral na yan, nag-million na yan. Diba? Yung nakipag-ugnayan siya, nakipagsapwatan, actually, natugnayan sa asawa ni Teddy Boy Locsin na si Louie. Hi, Louie. Remember that video? Kaya yan ang malaking problema ninyo. Dapat yan ang i-test ang mga jutak nila dahil walang matinong tao ang mangingidnap ng dalawang minoridad. Walang matinong presidente na ang ginagawa ay sumingot kahit sa araw ng kagitingan. Kaya kayo galit na galit kay Duterte, kay PRRD, kay Sara, and the rest of the Duterte, and the critics kasi sinasabi nila ang totoo. Kaya galit kayo kay Maharlika,
gusto nyo kaming patahimikin. Pag nag-criticize kami, tatakutin nyo, papagurbur, kakasuhan, lahat kung ano-ano. Tragis yung mga alpotero kayo. Di ba? Gusto tayong patahimikin. Over my gorgeous body, katulad ni Inday Sara, hindi nyo kaya kaming patahimikin. Diba? 2 taon na ako pinatahimik ng mukha ng ina niya. Ikaw, Lisa Tanas, malapit ka na kunin ng mga kapwa mo sa Tanas. Yung perang ninakaw mo sa pera ng bayan, sa smuggling and everything, ipapaluwa ng Pilipino yan. Kaya kayo inahamon, di ba? Magpa-jutak test kayo. Kasi ang jutak mo, Lisa, yung jutak mo, usali, pinakamababang uri sa kanal. Sabi ka ni Inday kanina, wala siyang pakalam. Gusto nyo, ano yung term ni Inday? Sa Bisaya, gusto mo magdumog sa ilong, wala siyang pakalam kahit magdumugan kayo sa kanal. Tama ba yung understanding ko? Kahit pagsabunutan, magdugjugan kayo sa kanal doon, wala siyang pakialam. Ganon din ako, ganon din ang aking mga palangga. Kasi walang mawawala sa amin. Pero sa inyo, mawawala ang perang ninakaw ninyo. Dahil pipigain namin ang bawat tubo ninyo na nilagay nyo sa katawan ninyo galing sa nakaw na yaman. Kaya kung ako sa inyo, yung mga supporter ni Inday, kayo ba to, bonggo, magkaisa kayo. Huwag nyo nang pagkaabalahan niyang eleksyon na yan. Dadayain din Lisa Tanas yan. Magdumog, bardagulan, sabi ni Ignes. Yun na nga, magdumugan sa kanal. Kung gusto nga nila dumugan, isa-isa Gusto kong dumugin yan si Lisa Tanas Hindi makakabangon yan. Lalo na pipingwin-pingwin, partek, bangag lagi. Hindi makakabangon yan. Isang ground lang yan. Sa totoo lang. Oh, yeah, Mali. Ganda ng nails ko. Ayan, hindi yan nakaw sa bayan. Yan na yan pang-jukot ko sa, sa kipay nilang lahat. Ang giatay. So, yes. Sabi nga, mga ugaling kanal, talagang ugaling kanal ang mga Marcos, Romualdez, Araneta, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, hindi lang ugaling kanal, ugaling Satanas. Habang ninanakaw nila ang pera ninyo ngayon, andyan, inipitado si Dilima, ngayon, mga star witness na ngayon, yung mga dating lumantak ng sapa, sangkot sa droga, lahat, ang naggawa ng katarantaduhan, nag-concert sa Bilibid, ayan! That's very bangag. Ano, atakin niya ng ating si Sara? Nag-iyakan na ang mga bata ni Tambayuda, magpa-drug test kayo. O, sige nga, sino ang una na dapat si Bangag Jr. Pero bakit ayaw ni Bangag magpa-drug test? Kasi hanggang ngayon, addictus, kawatan, smuggler, kidnapper, lahat na. Walang pakialam sa inyong inayupak na mga yan. Hindi ko nga alam, paulit-ulit ko sinasabi, bakit nyo pinapayagang may addictus kayong presidente? Tignan na nangyayari ngayon dyan sa mga luggages, okay, ng ninyo, ng mga OFW, mga bakasyonista. Nakarating na kayo sa bahay nyo, tapos na bakasyon nyo, wala pa rin yung mga luggage nyo. That is very bangag. Then the heck, pagtataas sila ng mga fees, mga services dyan sa airport at sa airlines. Nakita nyo yung binalita dyan? Mamaya natin si natawa ako sa sinabi ni Inday sa mga gutom na walang pambili ng pagkain? Speech part. Yeah, matapobre si Bangag kasi never naman naghirap si Bangag. Dahil ang nilamon niya, ang nagbuo ng 206 bones niya ay pera ng bayan. Kaya wala siyang pakialam dun sa kadete na naghangyo na kung pwede regalo yung relo niya. Alright? Isang suntok lang ni Inday yan, sabi ni MJ Garcia, tulog yan. Right? Dagdag bayad sa airport, wala namang kwenta. Sa ang serbisyo, sabi ni Doja Tang. Exactly, mga palangga. Baliktad na ngayon, sabi ni Rebecca, yung mga may kaso ang pa-victim. Ayun na nga, mga palangga. Okay, tignan natin. Yan.
Si Remulla, wala to yun. Kung tatanggol taga na Remulla yan, na-absuelto yung anak niyang nag-transport ng ipinagbabawal na damo naman mula sa San Diego, California. Kita ninyo, ang DOJ nyo, sangkot sa pinagbabawal na gamot mo. Baka tumitira din. Ay, hindi. Mga isang pula din ang pumipirma. Sangkot sa pogo. My God. Kawawa talaga kayo, mga palga. Ang sabi ni, okay, basahin natin yung sinabi ni, nakasagutin natin yung sinabi ni Sandra. Yan natin. Gusto nyo sagutin natin yun? Ano pa? Sulat nyo lang dyan kung ano yung gusto nyo sagutin natin. Okay? Diba? Kaya sabi ni Inday, dapat si Amy Marcos ay magalit. Doon siya mainis kay Tambalos-los at saka kay Liz Satanas. Kasi yung dalawa niyang partner sa lahat ng kababuyan, habang si Marcos Jr. ay sumisingot lang. Dahil si Marcos Jr. tamad, ayaw niyan mag-isip. Hindi siya maka-stand sa pangmatalinuhan. Ang alam niya lang, kunyari mag-British accent. Hindi lahat ng nag-British accent ay may laman ng utak. Ang katulad ni Marcos, kahit kayo gusto mo pa British accent, kaya nyo yan. Di ba? Ang utak ni Marcos Jr., nag-acting na British accent, tapos ang utak, laman ay pulbura. Let's talk about this. Ito mga Ilocano. Makinig kayo, mga Ilocano. This is for you. Para magising-gising naman kayo. Alright? Alright, tignan natin to. Okay, ang sabi niyo dito. Okay, basahin ko lang to. Ano sabi mo? Sandro? Okay, basahin natin. Ano yan? Nasaan na yung niya? Yung kanyang speech. Anong kaletsya niya? Nabasa natin yung anak ni Jaime, di ba? Ito, sabi niya, okay. The President, hindi. Ito yung buo. Basahin natin ang buo. Okay? Ito First District of Ilocos Norte. Makinig kayo mga Ilocanong palangga. Sabi niya, for all this time, I have held my tongue out of respect for the Vice President, given the mandate she was given and the responsibility which her office holds. Huwag na lang tong mga na lang. Ito na lang yung importante. Sabi niya, however, sabi niya, as a son, I cannot stay silent while she threatens to exhume a former president and janggalan ng Julo, an incumbent one. Yun ang iniiba niyo yung ang definition. Hindi niya literal na sabihin na tatanggalin niya yung ulo ng tatay mo. Hangal. Ang sabi niya, ito, Sandro, nang alam mo lang, katulad ng pinsan mong si Matthew, kakailyan. Kayo mga Ilocano, hindi nga kayang mahalin ang dialect ninyo. Ang alam lang nila, kakailyan at agyamanak. Tama ba? O, kakailyan lang at agyamanak. Hindi nga makabuo ng sentence. Sila mga kakailyan, alpotiro. O, ang sabi mo, ang sabi ni Sandro, ni Sandra pala. Ang sabi ni Inday, pilit niyong tinitwist at ginagago ang taong bayan. Na-witness niya, narinig niya sa graduation ceremony na yung tatay mong hangal, ang tatay mong pulboronic, ang tatay mong adiktos, ang tatay mong kriminal, lahat na, diktador, kawatan, at lumaki paaral sa inyo galing sa kawat sa bayan. Ang sabi ni Inday, narinig niya na naghangyo o naglambing o nanghingi ang isang kadetiser. Pwede ba regalo na lang mo sa akin yung relo na yan? Ano ang sabi ng tatay mo? Bakit? What? Bakit kailangan ko ibigay ang relo ko sa iyo? Then, nung narinig ni Inday Sara, ang feeling niya, toxic na ang pagiging tandem niya sa inyong mga traidor at gusto niyang janggalan ng Julo during that time. Sa ipinakitang pagkawalang simpatya at empathy at puso ang tatay mong hangal at pulboronic. Hindi niya sinabing, bigla na lang sinabi niya, janggalin ko yung Julo niyan. Dahil sa pangyayaring yun, yung feeling na naaasar ka. Okay? Hindi literal na jajanggalin ng ulo. Huwag niyong linlangin ang taong bayan.
Ikaw, Sandro, na wala kang alam. Dahil nung in-interview kita, wala kang alam. May script kang julul ka. May script ka. Hindi ka matalino. Nagbe-British accent ka lang, magpa-drug test ka, baka punong-puno ka ng pulbura sa jutak. Di ba? Yung kaibigan mo, na-deport. I'm not gonna say that. Hindi ako nakahingi ng paalam doon sa source ko. Dahil sa pulburon, I will hold my tongue. Katulad ng sinabi ng giatay na to. Ano sabi mo? Ang sabi pa niya, I can't stay silent, okay? Oh, to jungle the Julu. Sabi niya, besides her bizarre temper, tantrum has been condemned by a nation horrified from such displays. Ikaw lang ang may sabi nun. Bizarre ang tatay mo, ikaw, ang nanay mong butod, nanay mong butod, ang tatay mong judictos. Para may kanta yan eh. Ano ba kanta yan? Bakit mo sa'yo? Ang nanay mong kidnapper, smuggler, putang inang to mga to, dapat na sa inyo, ginajanggalan talaga ng Julo legally. Dapat pinapasuka sa inyo ang pera ng bayan. Ang kapal ng mukha ninyo. Ang kapal ng mukha ninyong mga kawatan kayo, mga impacto kayong lahat. Kakailyan. Ilocano eh. Yun ang alam na nagkakailyan. Agyaman na. Putangina, hindi ka makabuo ng sentence ng isang dalawang sentence. Ginagamit lang kayo, mga Ilocano, tuwing eleksyon. Kahit si Irene Marcos hindi marunong mag-Ilocano ng diretsyo. Si Bangag hindi marunong mag-Ilocano. Yung mga anak nila pa British accent. Nag-aral galing sa kaawat na pera ng bayan. Hindi pa kayo na gising? Ilocano ba yan? Mari yung mga kamag-anak nila, kung may mga natitira pa silang matitinong kamag-anak dyan sa Marcos side, yung mga marunong mag-Ilocano, o baka yan ang matino. Pero itong Marcos Araneta na ito, mga bugo, puro pulburo ng mga utak. Ilocano, meron ba dito? Sige nga, saan nyo nakita nagsalita yung pagpamilyang yan na dire-diretsong Ilocano? Ay, ano ba yan? Kakailyan. Mamaya may kakailyan dito, sigurado ko. May kakailyan dito. Sabi ni Sandro, ni Bugo. Okay? Ayun, besides her bizarre temper tantrum has been condemned by ang nanay mong nagtatantrum, nagpa-interview, di ba? Na mukhang, hindi mukha, talagang gusgusin. Okay? Ang nanay mong butod, very New York, very pusali, dear. Kahit talunukin, nilisa ang lahat ng pera. Ang nanay mo, dugyot, to the lowest level. Dapat doon siya sa gutter. Kasama ang mga palaka. Kasama ang mga daga. Doon kayo nababagay. My God, mga kawatan kayo, mga jutang, jenimis kayo. Recorded kayo sa buong mundo. Pinagbigyan kayo ng mga Duterte dahil akala itutuloy. Akala ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak, pero mali. Dahil ang ninakaw ay pinalamon sa anak, sa kapu-apuhan, sa kaduluduluhan. Tignan nyo, gusto nyo lahat sa gobyerno. Bakit hindi kayo magpaka-British sa London? Ba't hindi kayo magtrabaho doon? Di ba, very Briton kayo? Feeling royal, ijumbok ka naman. Very royal, sabi ng nanay niya. Very British ang mga linti. Doon ka mo sa gutter, sa idalong. Dahil ang mga ugali nyo, ugaling gutter. Yan. Galing gutter. Anyway, ano pa sabi nitong giatay na ito? Okay, forget that the objects of her derisions are dear to me, but will also be remiss in my responsibility as an Ilocano. Ito, responsibility as an Ilocano, representative. Ilocano? Kung mong pinagdagamit-gamit ang Ilocano, sabi ng nanay mo, very British ka, hindi ka Ilocano. Ginagamit nyo yung mga Ilocano mga palangga.
Mga napos school tarupam. Diba? Awanti. Anong walang kayo, walang iya. Awanti iya. Marunong pa nga ako ng konti-konti. Ang sabi itong mga, mga julul na ito. Ay, sabi niya, in my responsibility as an Ilocano representative, I didn't voice out my disdain at the abhorrent comments she so carelessly uttered. Ulul. Yung ginagawa niyong pagnanakaw. Sandro, ang nanay mong kidnapper, hindi ba yan? Hindi lang yan tantrum, demon yan. Mabuti na lang mag-tantrum si Sarah kaysa mag-kidnap siya. Katulad ng nanay mo, ng tatay mo. Authenticated bangag. Kahit mag-tantrum si Sarah ng 24/7, gusto ko na lang mag-tantrum siya kaysa mangidnap katulad ng pamilya mo. Pero yung nanay mo, imagine mo, minor de edad, pinadukot ng gaga, nakipagsabwatan. Inday Sara, pakinggan mo to. Si Lisa, panagutin nyo yan. Ayaw ipatawag sa Congress, ayaw ipatawag sa Senado. Kidnapper yan. Andyan yung video, Imbatan nyo si distressed mother. Walang kakampi si distressed mother ngayon dahil hinaharang nyo lang. DOJ kasabwat, pang putang ina ninyo. Kayo sa Kongreso, sa Senado, yung nanay nasa labas ng bansa, tinamnan ng kaso ni Lisa, kinidnap ang 2 anak nandyan sa Pilipinas. Ngayon, you are worried about the tantrum daw ni Sarah. Si Sarah, pinag-anuhan nyo, kayo mga young guns, pero ang pangidnap ni Lisa, ang pagpapalaya ni Bangag Jr. sa mga manufacturer ng pulburon, ang pagharang sa hearing, at hindi salang si Michael Ma bilang smuggler, wala kayong pakialam. Tapos you talk about tantrum, chuchu-chuchu. Mga linti, nami pang luoko ng mga iyo di punggol. Ay, napaos na naman ako. Grabe. Nakamala naman ako ng boses. Tuwa na naman si Bangag. Wala na boses si Manika. Hindi na yan makapag-vlog. Julul. Kahit wala akong voice, kahit wala boses. Dalabandag kayo. Ulam na susunod ninyo. Anyway. Ito, sabi niya. Okay. I can ascertain that my emotions are shared not only by my kakailyan. Julul! Kakailyan! Gamit na gamit nyo ang mga kawawang pobreng mga Ilocano. Binababoy nyo mga Ilocano, alam nyo lang sabihin, kakailyan. Kahit ang nanay mo na Ilongga, ayaw mag-Ilongga kasi very British pusali. Tama, doon sa London, may mga pusali doon. Sa kanal. Doon kayo royal sa kanan dahil sa mga kapagnanakaw nyo, pang-smuggle nyo, pagpapahirap nyo sa Pilipino, panggagancho nyo lahat. Wisit kayo. Wisit, silang ninday. Sabi niya, for his part, the president had not said anything against her that can be remotely construed, even as a mild rebuke against her tirades. Julul, ang tatay mong Bangag, feeling victim na siya pa raw ang na-deceive. Yung julul na yan, nagbayad ang kataong bayan sa Duran-Duran. Sa Duran-Duran, nagbayad. Wisit kayo. Pera ng bayan. Ipinuslit nyo ang Duran-Duran dyan sa Pilipinas. Ginamit nyo pera ng bayan. Pinalabas nyo na kunyari regalo ng kaibigan. Sinong julul na kaibigan ang gagastos ng $1.5 million kung walang nakukuhang pabor sa tatay mong Bangag galing sa pera ng bayan? Dapat sa inyo, talagang pananagutin ng batas, jugutan kung kailangan jugutan. Kung may batas, dapat nga jiwa-jiwain. Kung may legal na parusa sa inyo, jiwa-jiwain kapag kayo ay napatunayan, lahat kayo, na kayo ay mga pulboronic. Well, napatunayan na kayo sa buong mundo, mga kawatan, ang kapal ng mukha nyo, may mukha pa kayong iharap sa Pilipino. Yung mga nananalaytay sa dugo nyo, pati tingan nyo, galing sa pera ng bayang mga lintik kayo. Tapos si Sarah, tangainan nyo, tapos yung gamitin yung tao, hindi kayo pinakikialaman kasi takot kayo.
Takot niyang nanay mo na kapag natigok o nategi ang tatay mo sa pag-overdose ng pulburon, kakalad ka rin kayo sa libingan yung lahat. Okay? Kakalad ka rin kayo sa kulungan. Dapat taong bayan, sabi ko nga kung may parusa lang, nung panahon, nung unang panahon, stone to death lahat dapat. Ang mga bangag, ang mga kawatan, ang mga smuggler, ang mga kidnapper, katulad ni Lisa Marcos. Ba't di siya magkaso sa akin, di ba? O hindi totoo, na kidnapper ka, sa magkaso ka. Kaso ka dali. Putang ina ka, puro ka kaso, puro kayo panakot. Imagine nyo, kayong mga young goons, kayong mga julul, pahiring-hiring kayo, pero deadma kayo sa isang first lady na kasabwat o mastermind sa kidnapping sa Turkey. Walang pakialam sa kidnapping na nagaganap sa Pilipinas. Wala silang pakialam sa inyo sa mga Pilipino. Doon na lang, hindi ko nga alam sa inyo mga palangga, 5,500 flood control na iniyabang ni Bangag. After 2 days, hinagupit ng langit, hinagupit ng Diyos, nagbaha. Tapos sinabi ng DPWH na there's no such thing as flood control na binadgetan ng 1.4 billion, may budget pero hindi nag-materialize o hindi napakinabangan ng taong bayan. Ano pa sabi mo, Kakailyan? Kakailyang Bangag? Ano sabi niya? First part, the person had not said anything. Nabasa ko na to. Alright. He even advised me. Nabasa na siya ng tatay niyang Bangag. Inadvise ka magpulburon? He even advised me to withhold my disappointment and refrain from making a statement. Ang taong bayan disappointed sa tatay mo, sa nanay mo, sa buong pamilya mo, na disappoint kayo kay Sara dahil nagsasabi ng totoo na ang tatay mo sumisingot ng pulburon. Ipagtanggol mo tatay mo, mag-file ka ng case against kay Marlica para mag-invite ko yung forensic expert ko na willing mag-testify sa court. Na ang video pinakita ko ay authentic. Bangag ang tatay mo. Mga julul. Disappointed kayo? Balat sibuyas ang disappoint kayo? Sa sinabi ni Sara, nagjajanggalo niya ng julo at ang tatay mo ay walang kwentang tao o hindi alam ang trabaho ng pagiging presidente. Dahil ang tatay mo walang alam kundi sumingot. Yung nararamdaman ng 100 million Filipinos or so sa kababuyan yung lahat, sa pagdanakaw nyo, sa pamumuno nyo ng mafia government, sindikato, smuggler, Michael Ma, inappoint nyo, andyan sa libro ni Attorney Vic, itinago nyo sa taong bayan ng appointment, ang media ni isa walang nag-cover. Hindi sinabi sa taong bayan na nag-appoint ng isang Chinese na kung Chinese ba siya, gawa ba yung passport niya, fabricated ba yung mga dokumento niya, dinukot ba? Walang record sa government. Ang ama mo na nag-appoint ng Amerikano, katulad ni Paul Soriano, betrayal of public trust, pang-aabuso ng kapangyarihan. Yan dapat ang hinihiring dyan sa HUAD committee na yan. Hindi yung Duterte. Imagine nyo, maraming na-solve na problema. Ang mga malalaking ulo ng sindikato, naggandamatay na. Pero gusto nyo, baliktarin ang mga Duterte ay ganito, ay ganyan. Nung tinakot ni Duterte si Lucio Tan, nagupitin ang kanyang pototoy, ang kanyang boto, dahil hindi nagbayad ng bilyon-bilyon taxes, nataranta, nagbayad ng taxes. Sa panahon ng tatay mo, meron ba siyang gustuing putulan ng o gupitan ng juto? Wala. Dahil kasabwat nyo na lahat, ang mga negosyante hindi nagbabayad ng tamang taxes kasi may share kayo sa pagnanakaw sa tax evasion ng mga tiwaling negosyanteng mga jutang ginimes kayo. Tapos disappointed kay Sara. Ay, nayupa kayong mga kawatan kayo hanggang sa kado. Dapat tapusin nyo na to. Inday Sara, whoever is the next
sa bangag na to. Lahat ng Marcos burahin nyo sa Pilipinas. Itapon nyo sila sa gutter o sa kanal o saan man. I-dissolve para hindi na pamarisan kahit kailan. Yung mga Aquino dissolve na, alas wala na, alas naman umapila sila. Kandamatay na. Susunod na yung mga yan. Dahil ang Diyos ay gising. Tingnan mo, maaga silang kandamatay. Bangag, baka hindi ka naabuti ng sikat ng araw. Pag inadya ng Diyos. Next. Ano na naman tong kakailyan na to? Oh. He even advised me, disappointment. Na-disappoint pa raw mga linti. Going ballistic was perhaps ang nanay mo ang going ballistic, nang aagaw ng wine ng may wine. Inagawan si Keso, balahura ang nanay mo. Ang nanay mo ang ballistic pag naglalakad penguin ang dating. Ina, kahit anong isuot na damit, ang nanay mo kahit bihisan mo ng diamante, titanium o ginto, mukha pa ring usali, addictus, bartek, smuggler, kidnapper. Buisit kayo. Royal ang mga linti, royal na kawatan. Ang kasiling niya. Oh. Going ballistic was perhaps the self-therapy. Sabi niya, going ballistic was perhaps the self-therapy she prescribed for herself. Ang nanay mo, ikaw, tatay mo, kayo ang mga jutak, jaltik, bartek. Ayun, anong pinakita ni Inday? Yung nanay mo, inggitera kay Inday Sara, palibasa, kahit tinga ni Inday, mabango pa sa nanay mo. Diba? Kahit patay, kung may patay man ako si Inday, Diyos ko po, Sandro, ang nanay mo, mabango pa yung tinga ni Inday. Ang nanay mo, amoy pusok, amoy bartek. May yosin na, may vape pa. Nakita ko yan eh. Lalaki, ganyan, gaga. Ang linti, ang kawatan, Lisa. Ang kapal ng mukha mo, humarap pa sa salamin, kawatan ka. Wala kang pera. Bagong eleksyon. Nangikil kayo sa mga incheck, sa mga pogo operators. Ang sabi mo pa nga, kahit di manalo si Bangag, okay na kayo sa campaign funds o sa donation. Ngayon, feeling nyo pag mamay-ari nyo Pilipinas, kaya nyo magpagurgor, kaya nyo mangharas. Diba? Sabi nga ni Inday doon sa kanyang speech, may mga hinahabol kayo, mga private citizens na hindi nakakatulog. May suicidal ideation. Mayroong, kung ano-ano pa. Ganyan kayo magaling. But not Inday, buti lang kasing strong ko yung personality ni Inday. O mas stronger siya. But it's a tie. Yan ang magaling si Lisa Panas. Magmanipula. Pati Korte Suprema minanipula. Andyan si Glenn Chong. Pati Smartmatic, kinasabwat. Yan si Tambaluslos, di ba? Nandito sa Delaware Court. Minanipula ang mga justices, ang mga judge sa Korte Suprema, kayong mga taong bayan, ano pa inaantay niyo mga palangga? Ano pa? Higil ako sa inyo. Lumabas kayo sa kalsada. Tapusin niyo na ang mga bangag. Mag-speak up day kayo. Singilin niyo siya sa kanya mga pangakong ko. Ano yun? Build. Anong binild niya? Binild niya ang mga sindikato. Pinalalabas ang lahat ng sindikato. Ang mga running in tandem nagkalat. Ang mga negosyante pinabayaang magsingil ng mataas na kuryente, mataas na tubig, mataas na airport fees, na kung ano namang kadyutahang fees. Then anong gagawin nyo bayan? Titingin lang? Get out. Ikaw, kayo na mga kakampi ng Pangulong Duterte, Senado, Kongreso, ilan kayo?
Huwag nyo nang pagkaabalahan yung election na yan. Unless you want to what? Make money because of the donation? F that. My God. Umilos kayo, lumabas kayo sa kalsada, magsalita kayo, na tama na, sobra na. Dapat paalisin na ang presidenteng may pulburon lagi dito. May sinisinghot everyday. My God, maawa kayo sa taong bayan. Duwag ba kayo? Takot kayo sa isang Lisa Tanas na mabango pa ang tinga ni Sara? Yang bruhang yan, tignan nyo, hindi ba kasukasuhan si Glenn Chong? Na sinasabi ni Glenn Chong, mayroon pang sworn statement na si Lisa Tanas, si Ivan Oy at yung yumao na ay minanipula ang halalan. At pati Korte Suprema minanipula. Wala nang saysay ang mabuhay sa Pilipinas kung wala rin kayong balls na ipaglaban ang inyong bayan. Kawawa naman Pilipinas. Then you say, mahal ko Pilipinas, chuchu. Kailan niya minahal ang Pilipinas? Lumabas kayo sa kalye. Magsalita kayo. Huwag kayo matakot sa isang adictus, benedictus, Bartek na katulad ni Lisa Tanas at ni Marcos at si Tambaluslos na nakarecord sa dito sa Amerika na tumanggap ng bribe. Lahat yung mga yan, magpo lahat kay Kuting impeachable offense. Dapat nga yan, gurgur offense. Kawawa ang mga anak nyo sa kaduluduluhan. Ginagawa kayo ng mga to. Ano pa sabi niya? Going ballistic. Yung nanay mo, putangin na padila-dila. Nandun ako sa harap nun. Ang dinidilaan niya yung mga classmate niya. Sa Saint, ano bang sa anong school niya? Classmate niyang tatlo na na-meet ko doon sa headquarters. At yung tatlo niyang classmate na yon, well, I don't know, wala namang pwesto sa gobyerno, lagi niyang kasama sa travel. Gastos niya yon, pera ng bayan. May pa-allowance pa yan, for sure. May pa-shopping pa yan. Bit-bit ni Lisa Tanas yung classmate niya o bakit tagahawak ng pulburon niya sa iba't ibang bansa, nakikita ko sa picture. Pera nyo. Ngayon, tina-target si Sara. I-impeach si Sara kasi natatakot sila. Na oras na mategi si Bangag o palayasin si Bangag, diretso ng kulungan yang si Lisa Tanas o baka pwede pang magurgur yan sa ngalan ng batas. Dahil ang kidnapping ay high crime yan. Ang smuggler ay high crime yan. Ang pagpapadala ni Lisa ng manggugurgur o ng hard gurgurero dito, high crime yan. Nireport kita sa FBI, Lisa, na ikaw ang mastermind. Oras na gagawa ka ng bagay, yung pangalan mo nangunguna na nagpadala ka ng mastermind dito. Dahil may dalawang taong nag-sworn statement niyan. Ang inaka. Alam mo, natatakot ako sa inyo kahit hawak nyo trilyon pera ng bayan, may katapusan ang lahat ng pangbababoy nyo sa Pilipino. Visit kayo. Ano mo sabi mo, Sandro? Let this be an opportune time to remind ourselves that we mustn't take our mental health for granted. Yung nanay mo, hilain mo sa Pavilion 8. Pavilion 8 pa rin ba ngayon dyan? Sa Mandaluyong? Yun lang, mga nakaubad. Yung nag-addictus benedictus. Well, yeah, nag-duty ako dyan eh. Dali mo nanay mo doon. Dalang nanay mo Bangag, ng nanakal, ng babato, ng dudura. Next mo si dahil nananapak, yung tatay mo, sinasapak niya, na witness ni Ivan Oy, nung pinirmahan ng tatay mo ang appointment ni Atty. Vic Rodriguez, boom, sinapak ang tatay mo, pagdating sa New York, black eye, may salamin, nag-shades. Taradgarin mo ang nanay mo sa mental.
dahil siya ang may problema. Kayong magpamilya, bit-bitin mo lahat. Sama mo na yung mga huwad committee. Lahat kayo, bit-bitin yung mga sarili nyo. Hinahamon na kayo ni Inday Sara na magpa-neurotest kayo. At hair follicle live. Kung matapang kayo, pumasa kayo. Pero alam ko walang kakasa sa inyo dahil mga addictus benedictus kayo. Pamilyang bangag na bangag. My God. Sabi mo? As such, I still wish the Vice President well. Julul. Tapos na ang kailangan nyo sa kanya. Ginamit nyo ang mga Duterte. Akala ng mga Duterte, tao kayo. Yung pala may mga sungay kayong lahat. Invisible lang. Mga kawatan. Ulitin ko, dahil ang mga Duterte, yan si Digong, Pangulong Duterte, kung gusto niyang kawatin ang pera ng bayan, hindi na umalis yan sa pwesto. At dapat, hindi na yan si Inday tumakbo ng Vice President. Presidente niya. Since hawak niya ang COMELEC and everything, siya na ang mangdaraya sa eleksyon. Hindi yung nanay mo. Even wala pa sa pwesto ang nanay mo, ninakaw niya ang boto ng bayan. My God. Kulubot kilikili ni Lisa, sabi ni Kater, oo nga, Kadiri. Oh my God, Kadiri. My God. Alam nyo, mga palangga, ang mga taong demonyo, babawian yan. Tignan mo, yung kilikili niya, kuro-kuro. Karma yan. Diba? Karma yan. Wala nang maipakita, mula pa hanggang ulo, kordoroy. Pati ugali, kordoroy. Pati dugo mo yata, kordoroy lahat. Ang jutak mo, kordoroy na, pulboronic pa. Sabi dito, and ultimately, her success like the president's. Anong success ng tatay mo? Ang pagiging addictus, Sandro? Ano ang success ng tatay mo? Umikot siya sa buong bansa. Ang sinasabi yung mga pledges, nasaan? Ano success ng tatay mo? Ang mag-addictus? Ang magnakaw? Ang mag-smuggle? Ang mangidnap? Ang nanay mo? Yes. Para sa mga jejemon, success talaga yan. Para sa mga itim ang puso, success talaga yan. Para sa mga mafia. Ano yan? Ultimately, okay. Sabi niya, ultimately, our success like the president's will be the success of our nation as a whole. Paano naging successful ang bansa? Yung ginurgur dun sa Saudi Arabia. Tumatawa pa ang tatay mo na yun sa Saudi government, deserve naman ng kababayan natin. Imagine nyo, pinabayaan yung mga gurgur, isinikreto ang identity ng ating kababayan na